Mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang mga dahilan at epekto ng pagkakatanggal ng National Security Council ni Vice President Sara Duterte. Panoorin po natin ito hanggang sa huli. President Sara Duterte's removal from the National Security Council marks the beginning of a more intense political conflict, according to House Deputy Minority Leader Franz Castro. Castro's statement follows President Bongbong Marcos's issuance of an executive order reorganizing the NSC, which removed the vice president due to the position's irrelevance to the council's responsibilities. Signed on December 30 and made public on Friday, January 3, Executive Order No. 81 also removed former Philippine presidents as members of the NSC. In a statement on Saturday, January 4, Castro says the removal of Vice President Sara Duterte and former President Rodrigo Duterte from the NSC signifies the start of a more intense clash between the two leading political dynasties in the country. Executive Secretary Lucas Bersamin explained on Friday that the president's order aims to streamline the membership of the NSC, adding that the vice president's position is currently not relevant to the council's responsibilities. He also stressed that the executive order gives the president the power to add members or advisors as needed. On November 25 last year, Vice President Duterte released a statement questioning why the NSC allegedly did not invite her to a meeting held the previous day. The vice president also demanded a copy of the notice of the meeting, along with proof of service, a list of attendees, photos of the meeting, and the notarized minutes of the meeting. Pangulong Marcos Jr. iniutos ang reorganization sa National Security Council. Vice Presidente Sara Duterte tinanggal bilang miyembro ng konseho. Nagbabalita at nagseserbisyo si Christian Yosores. Christian! Tony, batay sa Executive Order No. 81 na pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong December 30, 2024, ipinag-utos ang reorganization o pagsasaayos ng istruktura ng organisasyon ng National Security Council o NSC. Kabilang sa apektado ng reorganization, ang Vice Presidente na tinanggalan na ng posisyon sa konseho. Gayon din ang mga dating presidente ng Pilipinas na bahagi rin noon ng NSC. Sa ilalim ng kautusan, kabilang sa mga kinikilalang miyembro ngayon ng NSC, ang Presidente ng Pilipinas, Senate President at Senate President pro tempore, House Speaker ng Kamara at 3 Deputy Speaker na kanyang itatalaga. 2 Majority at Minority Leaders ng Senado at House of Representatives, gayon din ang mga Chairman ng Committee on Foreign Affairs, National Defense and Security, Public Order and Safety at Dangerous Drugs ng parehong kapulungan. Mananatili ring miyembro ng NSC ang mismong National Security Advisor, Executive Secretary ng Pangulo at mga kalihim ng Department of Foreign Affairs, Department of Justice, Department of National Defense, DILG at DOLE. Gayon din ang Chief Presidential Legal Counsel, Communications Secretary, Head ng Presidential Legislative Liaison Office at iba pang government officials o pribadong individual na maaaring italaga ng Presidente. Maaaring namang dumalo sa mga pulong kung iimbitahan ang Director General ng National Intelligence Coordinating Agency o NICA, Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines, Hepe ng PNP, Direktor ng NBI at Governor ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kinailangang i-reorganize ang NSC para matiyak na nananatili ito bilang resilient national security institution at handang sumabay sa nagbabagong hamon at oportunidad sa loob at labas ng Pilipinas. Layunin din anya nitong masiguro na ang mga miyembro ng konseho ay may pagpapahalaga at pagprotekta sa pambansang seguridad at soberanya ng Pilipinas. Samantala, Tony, ilinaw ngayon ni Executive Secretary Lucas Bersamin na layunin ng reorganization na mas streamline ang membership ng NSC. Sa ngayon kasi anya ay hindi ikinokonsiderang relevant o mahalaga sa membership ng NSC ang Vice Presidente, kaya ito tinanggal. Gayunpaman, may kapangyarihan pa rin naman anya ang Pangulo sa ilalim ng EO para magdagdag ng mga miyembro o advisors sakaling kailanganin ng NSC. Sa serbisyo mo sa Malacanang, reorganization ng National Security Council o NSC. Sa ilalim ng Executive Order No. 81, wala na sa listahan bilang miyembro ng Council ang Vice Presidente at mga dating Pangulo ng Bansa. Paliwanag ni Executive Secretary Lucas Bersamin, layo ng EO na i-streamline ang membership ng NSC at ang Vice Presidente ay hindi itinuturing na may kaugnayan sa mga responsibilidad ng NSC. Sa kabila nito, may kapangyarihan ng Pangulo na magdagdag pa ng miyembro o advisors. Nakasaad naman sa EO na kailangang masiguro na ang NSC ay mananatiling matatag na institusyon para sa pambansang seguridad. May kakayahang umangkop sa mga nagbabagong hamon at upang matiyak na ang mga miyembro ng konseho nito ay magtataguyod at magpoprotekta sa pambansang seguridad at soberanya. Ipinagutos ni Bongbong Marcos Jr. ang reorganisasyon ng National Security Council o NSC
Natanggalin si Vice President Sara Duterte gayon din ang mga dating Pangulo kasama si Digong bilang miyembro ng konseho. Sa ilalim ng Executive Order No. 81 na nilagdaan niya noong ika-30 ng Desyembre, binigyang diin ni Marcos ang pangangailangang baguhin ng NSC upang matiyak na kaya nitong pangasiwaan ang evolving na isyu sa seguridad at soberanya. May pangangailangang daw higit pang garantiya na ang NSC ay nananatiling isang matatag na institusyong panseguridad ng bansa na may kakayahang umangkop sa mga umuunlad na hamon at pagkakataon kapwa sa loob at labas ng bansa, at upang matiyak na ang mga miyembro ng konseho nito ay itinataguyod at pinoprotektahan ang pambansang seguridad at soberanya, sa gayon ay nagpapatibay ng isang kapaligiran na kakatulong sa epektibong pamamahala at katatagan. Ang konseho ay binubuo ng Pangulo bilang tagapangulo at 26 na opisyal mula sa iba't ibang tanggapan ng mga sangay na ehekutibo at lehislatibo bilang mga miyembro. Sa ilalim ng bagong EO, mananatili ang Pangulo bilang chairman, kasama ang Senate President, House Speaker, Senate President pro tempore, 3 Deputy Speaker na itinalaga ng Speaker, Senate Majority at Minority Floor Leaders, at House Majority at Minority Floor Leaders bilang mga miyembro. Nakaupulin sa konseho ang mga tagapangulo ng Senate Committee on Foreign Relations, Senate Committee on National Defense and Security, Peace, Unification and Reconciliation, Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, House Committee on Foreign Affairs, House Committee on National Defense and Security, at House Committee on Public Order and Safety. Ang kukumpleto sa pagiging miyembro nito ay ang Executive Secretary, National Security Advisor, Secretary ng Department of Foreign Affairs, Department of Justice, Department of National Defense, Department of the Interior and Local Government, Department of Labor at Employment, at Presidential Communications Office, Chief Presidential Legal Counsel, Presidential Legislative Liaison Office Head, at iba pang opisyal ng gobyerno at pribadong mamamayan na hinirang ng Pangulo. Ang Director General ng National Intelligence Coordinating Agency, ang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines, ang Hepe ng Philippine National Police, ang Direktor ng National Bureau of Investigation, at ang maaaring kailanganin ng Gobernador ng Bangko Sentral ng Pilipinas na dumalo sa mga pulong ng konseho upang payuhan at tumulong sa mga deliberasyon nito. Inalis din ng EO No. 81 ang Vice Presidente sa Executive Committee ng NSC. Ang Executive Committee ay bubuin ngayon ng Presidente, Executive Secretary, Senate President, Speaker, National Security Advisor, at mga kalihim ng DFA, DOJ, DND at DILG. Ang EO No. 81 na isinapubliko noong Biyernes ay magkakabisa kaagad. Ang NSC ay orihinal na kilala bilang Council of National Defense. Ito ay naging NSC sa pamamagitan ng EO No. 115 na inilabas noong December 24, 1986. Ito ay gumaganap bilang pangunahing katawan ng pagpapayo para sa mga plano at patakaran na may kaugnayan sa pambansang seguridad. Ano kaya ang layunin ng pagtanggal kay Sara at Digong Duterte bilang miyembro ng Council? Ayon sa mga reaksyon ng mga iba't ibang mga personalidad, isang malaking threat ang mag-amang Duterte sa usapan ginang national security, lalong-lalo na sa isyu ng China at West Philippine Sea. Diyan sa grupo na yan ng National Security Council, may briefing dyan. Nagkakaroon dyan ng National Security Briefing. Ibig sabihin, pinapaalam dyan sa lahat ng membro niyan kung ano yung sitwasyon ng national security. Itong usapin ng problema sa China, importante yan na usapin sa national security. Lalo pa ngayon, umiinit ang issue sa China. Diba? Bibili tayo ng mga missiles. Ngayon, kinukontra ng China. At nagbabanta ang China. Tumitindi ang problema natin sa China. Pag-uusapan yan sa National Security Council. Pangalawa, paulit-ulit itong mga banta ng kudeta, mga pag-aalsa ng military, PNP. Nagiging maingay ngayon ang mga retired na mga military at PNP officers. Nagbabanta sila na papatalsikin si PBBM. Mga usapin yan ng national security. Ngayon ay may impeachment si Sara Duterte. Pag-uusapan yan kung ano ang implication yan sa national security. Kung lumabas ang warrant of arrest ng ICC, may implication din yan sa national security kasi baka malaw ang mga supporters ng Duterte. So ibig sabihin, maraming mga usapin sa national security sa darating na araw na ang mai-involve mismo ay si Sara Duterte at si Digong Duterte. Diba? Halimbawa, pag-uusapan yung issue ng China, lumalalim na usapin yan. Papaupuin mo ba si Sara Duterte at si Digong Duterte doon? Diba? Bakit mo papaupuin mga pro-China yan? Kaya ang nangyayari dito, biglang tinanggal ni PBBM si Sara at sila Digong kasi maraming mga usapin sa national security sa darating na araw kung pag-uusapan. Ikukonvene ang National Security Council. Pag kinonvene yan, pag-uusapan mo ang issue ng China, sensitibo ang mga usapin. May mga bagay na hindi pinapaalam sa publiko. May mga bagay na hindi natin alam. Pero sila sa National Security Council, hindi pwedeng hindi nila alam yon. Kasi sila yung body
na mag-a-advise sa presidente sa usapin ng national security. Ngayon, kung magbi-briefing tungkol sa China, baka invitean pa diyan ang kaalyado ng Pilipinas, ang Amerika, may representative yung Amerika na magbi-brief tungkol sa security, sa kalagayan ng threat ng West Philippine Sea sa China. Ngayon, nandun si Sara Duterte, nandun si Digong. Paano kung ipaabot nila sa China yun? Magiging katawa-tawa ang National Security Council kung nandyan si Sara, si Duterte, tapos ang pinag-uusapan mo, yung threat ng China. Actually, matagal na yan sinasabi kay PBBM na yan si sila Sara Duterte at Digong Duterte. Threat yan sa national security kasi mga pro-China yan eh. Malinaw naman yan. Tapos papaupuin mo sa National Security Council. Tinanggal po sa National Security Council itong si Vice President Sara Duterte na dapat sana matagal na pong ginawa yan ni PBBM. Bakit ngayon lang, PBBM? Kung i-research nyo, ginawa din nila ito kay Leni Robredo. Diba? Ginawa ni Digong kay Leni Robredo noon natanggalin sa National Security Council kasi ang akala nila threat si VP Leni noon. So, yun na baka karma. Diba? Hindi man ngayon, hindi man bukas, diba? Baka sa makalawa. Kaso ito na ata yung makalawa eh. Kahit balibalik na rin ang mundo, mayroong rights ang ating presidente na tanggalin itong si Sara Duterte in order to protect the administration, to protect the country. Paano ito? Itong sila Sara, maka-China, hindi natin alam. So, threat naman talaga yan. May karapatan ng ating presidente para po protektahan ng ating bayan. Bakit si Sara pinaprotektahan ba ang bayan? Nagbanta pa nga eh. Di ba na dapat sana matagal na itong ginawa ni PBBM na tanggalin itong si VP. At saka nung nagkaroon ng meeting, si Sara Duterte, wala din naman na isasagot doon kay Anyo. Hindi din naman umaattend ng meeting si Sara Duterte, hindi sumasagot ng mga tanong. So mga kababayan, ayan po ang balita natin ngayon. Ano po masasabi nyo dito sa video ito? Mag-comment lang po at mag-like and share at subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat po.